Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, papasok tayo sa office ngayon. Nahatid ko ni mga bata. Nahatid ko na rin si Mrs. kasi siya ay pupunta sa downtown ngayon, guys. So, lahat kami ngayon nasa labas, no? So, I've decided na ngayon na lang pumasok sa office kasi supposed to be dapat bukas eh. So, since mapapagod si Mrs. ngayon dahil whole day siya, so naisip ko na mas kailangan niya ako bukas sa bahay, no? So kaya ngayon na lang ako work sa office, tapos bukas remote work naman ako. Another day na naman dito sa Canada, no? Tayo ay magtatrabaho for today. So samahan niyo ko, guys. Magkukwentuhan din tayo, no, about sa mga bagay-bagay dito sa Canada. May nakita akong post kanina, no. Sabi dun sa post i-advise pa daw ba na mag-student visa, no, para sa kanya na siya ay 40 years old and willing daw siya na mag-change ng career. Siya ay nasa IT sector, no. So pareho kami ng work experience. Kaya sana makita mo tong post na to, no, at kinda makatulong sa'yo, no? Ngayon na ikaw ay nagde-decide kung ikaw ba ay pupunta dito sa Canada o hindi. Iisa-isahin natin, no? Advisable pa daw ba na mag-student visa dito? What the fudge? OMG. Dumura talaga siya sa daan, no? Grabe yon. Sheesh! Anyway, i-advise pa daw ba natin na kung ikaw ay pupunta dito sa Canada, papasok ka as a student? Mabilis na answer, hindi. Hindi ko i-advise kasi yung mga changes na nangyari, para sa akin, no, mabigat yung mga changes na yon. So kung ano yung mga changes na yon, i-check nyo na lang dun sa mga past ko na mga videos kasi, guys, talaga maraming nagbago sa student visa, no. Like yung sa proof of funds, guys, no. 20,000+ na po ang kailangan mo as a proof of fund. Ang isang magandang nagbago sa student visa, guys, is talagang in detail, no. Kumbaga mas mapaplano mo kung saan ka pupunta after mong makapag-aral. Kasi nga ni-layout na ni Canada kung ano yung mga haharapin mo at ano yung mga kailangan mo para makakuha ka ng PGWP and then ng mga work na in demand dito sa Canada. Hindi katulad nung kami ang nag-a-apply kahit na ano kasing course, no? Kasi ang thinking ng marami nun, basta makapasok ka muna sa Canada, ganun lang, no? Pero kasi ngayon, iba na, no? Ang dami nang nagbago. Kung meron kang budget at lahat yun naka-checkmark, meron ka ng tuition fee sa savings mo, meron ka ng proof of funds na ready mong gamitin, yung papasukin mong program is either master's degree or PhD na related dun sa mga in-demand na trabaho dito sa Canada, at marami ka pang sobrang pera at savings, masasabi ko, go ahead. Kung lahat yun is kaya mong i-provide, masasabi ko na may edge pa rin ang pagiging international student dito kasi napakadaling makapasok basta you are eligible, no? And number 2, magkakaroon ka ng experience dito sa Canada habang ikaw ay nag-aaral. Kumbaga, pag natapos mo yung program mo, mag-o-open din yun ng mga opportunity sa'yo. And number 2, pag nag-aaral ka kasi dito, meron kang chance or meron kang opportunity na makapagtrabaho din as part-time. So, yun yung mga benefits na pwede mo makuha kapag ikaw ay international student dito. And syempre, kung meron ka ring family, kung meron kang asawa, pwede mong dalhin dito na makakatulong din sa'yo sa pagkuha nyo ng permanent residency dito sa Canada. Yung sabi niya na 40 years old siya, no, medyo late in the game na in terms of yung points, no. Kasi nga habang dumadagdag din yung edad mo dito, meron kasing points yan sa PR, guys, no. So I think makukuha mong maximum points kapag ikaw ay 30, no. And then habang dumadagdag yung edad mo, nababawasan po yan. So mas maganda na kung mag-a-apply ka dito, medyo bata-bata ka pa, 'di ba? Yun lang naman ang iisipin mo when it comes to age, no?
yung 40 in terms of sa paghahanap ng work, marami ka pa rin makukuhang work dito, no? So tingin ko yun lang yung magiging impact ng age mo, no? Kasi nga tayo dito sa Canada, naka-point system tayo pag kukuha tayo ng permanent residency. Magpa-park lang tayo, guys. Nandito na tayo sa office, guys, at ito nga ang sumalubong sa akin, no? Ito ang aking window view sa aking cubicle. So, ganitong type na mga weather ang ma-experience nyo dito sa British Columbia kung kayo ay magde-decide na dito pumunta. So, pagdating natin, marami na pala akong kailangang sagutin na emails, kaya dito, sabak agad tayo. Tapos, syempre, hindi tayo dapat lagi nakaupo. So, tatayo naman tayo habang tayo ay nagmi-meeting dito. Yan. So, hindi pa tayo nakakapagkape, guys, dahil sunod-sunod agad yung ating trabaho. Ganito kabilis, guys, magpalit ng mood or ng weather dito sa British Columbia. Kanina foggy, ngayon naman maaraw na. Finally, after nung mga work ko at ng mga meetings, nagkaroon na tayo ng time para tayo makapunta sa Tim Hortons at makabili ng ating favorite na kape at yung favorite natin na snacks. A few inches later. Pag ganun-ganun lang, tapos na yung ating trabaho, no? Papunta naman tayo ngayon sa school ng mga anak ko kasi susunduin ko naman sila. Babalikan natin yung pinagkukwentuhan natin kanina. Sabi nga niya doon sa post niya, open siya to change career sa healthcare. Dito sa Canada, whether IT or healthcare, pareho naman yan, guys, na in demand dito, no? So kahit saan siya mapunta dyan, goods yan. Wow, ang tindi ng liwanag. Ayun, nandito na tayo ngayon sa school ng mga anak ko and kailangan ko lang mag-work ng konti kasi biglang may nag-chat sa atin, no? So, ayan, guys, we are working a little bit pero tapos na. Yan ang kagandahan, guys, kapag ikaw ay naka-remote work ka. So, kahit saan ka tawagan, biglaan, walang problema. Pwedeng-pwede kang mag-support. Anyway, yung sinabi nga niya dun sa post niya, no, na willing daw siyang mag-change ng career. Ang experience niya sa Philippines is sa IT, and willing daw siyang mag-change to healthcare. Well, wala namang issue yan, guys, kasi nga yung healthcare at saka yung IT jobs is super in demand yan dito sa Canada. Kahit saan siya mapuntang sector, guys, wala siyang magiging issue kasi nga makakahanap agad siya ng work. Depende na lang talaga sa background niya, no? Since 40 years old na siya, I assume, no, na medyo malalim na rin yung kanyang work experience. Personally, guys, kung ako ang tatanungin, hindi na ako mag-change ng career, no? Because, una, 40 years old na siya, no? Hindi ko naman sinabing sobrang tanda na nun, no? Pero kasi nga, dahil may mga experiences na siya sa Philippines, sayang naman, guys, no? Yung experience niya sa IT, kung mag-change siya ng ibang career like healthcare, so parang magsisimula ka na naman ulit, no? And 40 years old ka na, and kung magtatrabaho ka hanggang 60, so ang magiging tenure mo na lang mga nasa 20 years, no? So syempre kailangan mong isipin kung yung papasukin mo ba is makakatulong din yan kapag nag-retire ka na, di ba? Kasi magmamatter dyan is yung kung meron kang pension, di ba? Yung sa tagal mo dun sa company. And since magsisimula ka nga ulit, yan talaga magiging back to zero ka yan, no? So kung ako talaga, hindi siya okay for me. And pangalawa nga, hindi mo na kailangan mag-change ng career kasi dito sa Canada, talagang in-demand din po yung mga IT jobs. So, hindi ka mahihirapan na maghanap ng trabaho. Pero, again, yung lagi natin sinasabi sa mga sa mga post natin, do your own research. Tignan mong maigi yung papasukan mo na province kung gaano ka in-demand yung specific na work experience mo sa IT. Kasi guys, pag sinabing IT, marami kasing flavor yan or maraming klase ng IT. I would highly suggest na tignan mo na lang kung ano yung pwede mong i-upgrade within the IT sector, no? Kasi ngayon, sample, ang in-demand ngayon when it comes to IT is anything related to cloud technology and cybersecurity. So, instead of maging back to zero ka, since papasok ka naman dito as a student ka mo, no? Edi aralin mo na lang yung mga
related, no, doon sa in-demand ngayon. Like yung sabi ko nga, anything related sa cloud at saka sa cybersecurity or magmaster in IT ka, no? So, para talagang pag natapos mo yan, meron kang edge agad, no? Makakahanap ka kagad ng work. Plus, kung na-assure mo pa na yung pinasukan mo na province is talagang in demand at merong pathway talaga for permanent residency. Halimbawa na lang dito sa BC, na pag chinek nyo guys yung PNP program ng BC, nandun talaga yung any job related to IT. Ang tawag nila doon is yung BC PNP Tech Program. Kung mapapakinggan mo man to, sana makatulong sa pagde-decide mo kung pupunta ka ba talaga dito sa Canada or ipopursue mo yung iyong Canadian dream, no? Pero para sa akin, nasa tamang path ka naman given with the work experience that you have. All you need to do, again, is do your own research. Gumawa ka talaga ng concrete na plano, and if you have the means, talk to a legitimate consultant para talagang mas matulungan ka kung ano yung mga possible na pwede mong gawin para maging pulido and smooth yung maging transition mo or yung pagpunta mo dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.